Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News hatid sa inyo ng Office of the Vice President. Good news para sa mga commuter. Formal na pong umarangkada ang libreng sakay program ng OVP sa Tacloban City. Ang schedule ng biyahe at maging ang rota nito, alamin natin sa ulat ni Maribeth Adlawan. Mahigit isang dekada na ang nakalipas simula nang humagupit ang bagyong Yolanda. Ngunit bakas pa rin hanggang sa ngayon ang pighati at pinsalang iniwan nito sa mga tagalungsod ng Tacloban. Karamihan sa mga residente ay nawala ng tahanan. Kaya't mayora sa mga Yolanda survivors ay nakatira ngayon sa mga relocation sites na matatagpuan sa bahaging norte ng Tacloban. Nagkaroon man ng panibagong tahanan, panibagong hamon naman para sa mga residente ang kawalan ng akses epesyente ng transportasyon. Madalas ay napipilitan na magbayad ng mahal ang mga residente upang mapadali ang kanilang biyahe papunta at pauwi mula sa eskwela, trabaho o di kaya ay sa merkado. Aabot sa 90 pesos ang pamasahe ng mga residente kada araw o 450 pesos kada linggo na malaking bawas para sa mga regular na manggagawa na kumikita lamang ng 435 pesos kada araw. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done. Bilang tugon sa suliranin ng ating mga kababayan, inilunsad ng tanggapan ng pangalawang Pangulo ang OVP libreng sakay sa Tacloban City kamakailan. Ayon kay OVP Eastern Visayas Satellite Office Lead na si Alan Tanwakyo, siniguro nilang makakarating ang OVP libreng sakay bus sa mga relocation sites. Dagdag pa nito, isang taon din ang kanilang hinintay bago tuluyang makabiyahe ang OVP libreng sakay sa Tacloban City. Sa Region 8, we are all, mostly of us are Yolanda victim. So mga Yolanda victim, yung mga tao, pinapunta sa northern barrios to have their housing. So ang problema nila is doon is kulang ang transportation papunta sa Tacloban. Yan ang nakamotibo sa atin is I think there are 15,000 families out there, mga subdivision like GMA, mga pabahay, St. Francis, Greendale. Ibinahagi rin sa amin ni Norman Baloro, ang Director for Operations ng OVP, ang masusing proseso bago inilunsad ang programa. Napakahalaga ang libreng sakay dito sa Tacloban City dahil duman ito sa isang study na kung saan pinasubmit natin ng feasibility study ang ating Eastern Visayas Satellite Office. Nagkaroon tayo ng survey sa lahat ng ating mga commuters na nangangailangan ng free ride. So, masasabi natin na maging magandang milestone ito, lalo na dito sa Tacloban City dahil isa din ito sa mga cities na kung saan mas nangangailangan po ng public transportation. Lunes hanggang Biyernes ang biyahe ng OVP libreng sakay bus sa Tacloban simula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Sunod na biyahe naman ay tuwing alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Ang bus ay manggagaling sa Tacloban New Bus Terminal patungong Tagpuro Elementary School at vice versa o katumbas ng mahigit 13 kilometro ang layo. Kabilang sa mga pick-up at drop point nito ay ang Tacloban New Bus Terminal, OVP Eastern Visayas Satellite Office, Eastern Visayas Medical Center, 7-Eleven Kawayan North Tacloban, Tacloban North Public Market at ang Tagpuro Elementary School. Maraming salamat sa Office ni Vice President sa Duterte. Malaking tulong ito talaga sa mga taga-Tacloban. Komportable siya, mabango, tapos siyempre makatipid sa pamasahe. Tulad ko, ako isang commuter. Di talaga ako commuter, pero isang senior citizen na ba? Malaking comfort itong mabibigay sa aming mga senior citizen. Makasakay ng libre. Tapos komportable, makakatipid sa magandang programa ng OVP, malaking tulong
Tulad ng sinabi kanina, malaking tulong ito sa mga common na mga commuters. Malaking tulong talaga. Mula dito sa Tacloban City, ako si Maribeth Adlawan, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Mga taga Tacloban City, ipinagpapasalamat ang OVP Libreng Sakay Program, mga senior citizens at mga manggagawa kabilang sa mga nakabenepisyo sa programa. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.